the sounds of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love it, forever I sing. Nothing compares to the promise I have in you. Amen. Okay. So, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay muli ng pagkakataon upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. At Lord, kasabay po nito, Panginoon, ay hinihiling ko po na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang sa mga nakalipas na araw, oras. At hayaan mo po, Panginoon, na humilo sa amin ang iyong banal na espiritu upang sa ganoon ay magkaroon kami ng iba yung pagkakaunawa sa iyong mga salita at may apply namin ito, Panginoon, sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lord, bless each one of us. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, ito yung Mga awit, 23. So, babasahin natin yung isa-isa, no? Katulad ng nakaraan. Ako muna sa verse 1. Tapos, verse 2, si Lourdes. Tapos, verse 3, paikot. So, sabi rito, sa verse 1, awit 23, no? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 2. Ito, kanya. Ikaw, Saan na? 9-2. Yan. Kanya pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako at sa siping ng mga tubig na pahingahan. 3. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa malandas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. 5. 5. Yung pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Yung pinahiram ang aking ulo ng langis pinahirang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Hindi ko maintindihan, Pastor. 6. Ayan. 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Malalim nga, Pastor, no? Inaano ko, sabi ko. Okay. Ano ba yung, ang tanong dito, unang tanong, ano ba yung pagkakaintindi ninyo pagka sa tuwing maririnig ninyo ang salitang pastol? Pastol, yung pinapastol mo yung hayop, parang gano'n. Okay. Gabay. Gano'n nga, pastor. Hindi lang sa hayop, gabay. Ikaw, parang gano'n din. Yung, ikaw, ginagabayan ka. Parang gano'n yun. So nakakita na ba kayo nung pastol mismo ng mga hayop? Sa lugar Oo, niyo? sa TV, di ba? Sa mga kuan. So anong ginagawa? Anong katangian ng mga pastol na nakikita ninyo? May dalang tungkod. Tapos Inaano niya yung mga tupa, no? mga tupa. Binibilang. Tapos, nilalagay sa loob ng ano yun. so sa atin sa Pilipinas, ano yung karaniwang pinapastol ng mga pastol? Yung kanding. Kambing. Kambing ba? Ano pa? Ano pa? Kala mo, hindi ko alam eh. Kambing, Ano pa? Ano yung pangkaraniwang pinapastol sa atin?
Parang kanya yun, di ba? Kalabaw, di ba? Kalabaw Hindi, yun, di ba? oo, meron Wow. din. Kalabaw yun kasi, So, ang karaniwang Saka pinapas... baka. Baka. Oo nga, baka, no? Oo, baka ang mas Ang mga marami, literal no? na pinapastol sa atin. Baka, kalabaw, kambing. Kasi, ang tupa sa atin, hindi naman Wala ganun namang karami. tupa dito sa May atin. mga nag-aalaga, no? Pero hindi ganun karami. Pero karaniwan talaga, yun, yung kalabaw, baka, kambing. So, pag sinabing kawan ng kambing, mga ilang pirasong kambing yun? Kawal? Kawan. Kawan yung, Hindi ko maintindihan ang words na kawal. kawan? Kawan ba yun? Oh, pag sinabing isang kawan ng kambing, mga ilang kambing, ilang pirasong kambing yun? Hindi ko maintindihan. Isang dosena. So, marami. Pag sinabi mong kawan, no? Marami, di ba yan. marami yun? Super dami na. Hindi ko kasi maintindihan ang words na kawal. Malalim kasi. Oo. Parang grupo. Parang gano'n. Group. no? Ay, hindi ako makasagot. So, sa atin kasi, pangkaraniwan, pag magpapastol, pangkaraniwang pastol sa atin, mga isa, dalawa, kalabaw, no? Gano'n. So, napakadali mong, napakadali. Hanapin. Pag ikaw mismo yung pastol, parang medyo mas madali silang pasunurin. Pero pag maramihan na, pag kawan na, pag maramihan, medyo, Nahihirapan ka na. oo, mahirap na, no? Kasi marami na sila. Marami na sila. Ganun. Well, sa Bagong Tipan, no, merong isang parable doon, yung tungkol sa parable of the sheep, no? Yung 100 sheep, no, 100 tupa, kawan na tawag doon. Tapos, pinapastol ng pastol, napansin niya, kulang ng isa. 99 na lang. So, ginawa niya, iniwan niya yung 99 at hinanap yung nag-iisa. Siyempre, konsensya ron. Especially sa mga African countries, no, katulad ng tawag dito, Ethiopia, Kenya. Kasi ang simbolo, no, ng yaman diyan ng mga tao sa mga tribo, kapag ka marami kang alagang hayop, yung kawan ng tupa o kaya kambing o kaya baka, ganun. So, sumisimbolo sila sa yaman ng tao. Hindi sa pera, kundi dun sa mga hayop. Siyempre, kapag meron kang mga alagang ganun, alam mo, kahit na marami yan, alam mo kung may nawawalang isa. At kapag nagkaganon, siyempre, ikaw bilang pastol, mapipilitan kang hanapin, di ba? Mas na isa lang yun. Kasi simbolo nga sila ng kayamanan. So, sa Lumang Tipan, yun nga yung sinabi natin, yung parable, no, of the lost sheep. Hinanap ng pastol yung nawawala. So, sa parable na yon, yung tumatayong pastol doon is yung Diyos, okay? Yung Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus mismo nagsabi ng parable na yun. So, sapagkat mga alaga niya sila, may nawalang isa, hinanap niya, no? Hanggang sa natagpuan niya. So, dulang iwan muna yung 99. Kasi, alam niya na kapag iniwan niya yung 99, intact sila eh. So, solid silang grupo eh. Unlike ditong isa na nawala, medyo kinakailangan ng gabay. So, hinanap ng Panginoon yan. Hinanap ng pastol. At para maibalik doon sa intact na grupo, 99. Dito sa binasa natin kanina, iisa-isahin natin. Sa verse 1, ang sabi rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Actually, isa itong tula, no? O awit na nilikha ni David. Ayon sa kanyang pananampalataya at ayon sa kanyang pagtitiwala, no? Paniniwala sa Diyos. Okay? Yahweh, ibig sabihin Diyos dito, no? Sa mga talatang to. So, tinuturing niya na si Yahweh o ang Diyos na kanyang pinapaniwalaan at
katulad ng mga nasabi natin, nabanggit natin, no, sa parable of the lost sheep na nawala, isang katangian ng isang pastol doon is yung concern, yung pagmamahal niya sa nawalang tupa. So, sukdo lang iwan niya muna ng bahagya, no, yung 99 para mahanap na yung kanyang nawawalang tupa. So dito, sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol. Siya yung nagli-lead sa akin, no? Siya yung pastol ko, siya yung leader ko. Okay? At hindi ako magkukulang. Alam ni David, no, sa tulang ito na kapag since intact no, yung kanyang pananampalataya, and since ang Diyos ang tinuturing niyang pastol, leader ng kanyang buhay, hindi siya magkukulang. Hindi magkukulang saan? Okay? Dito, bale, itinuring na ni David, no, na sa lahat-lahat hindi siya magkukulang. Ano ba yung mga bagay-bagay na pwede tayo magkulang? Saan bang mga bagay na pwede tayo magkulang? Paniniwala. Niwala, Pagsunod sa Kanya. sa mga pangangailangan. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Mga basic, no? Mga basic necessities. Okay? Marami. Mga material, no? Na kailangan natin. Hindi yung gusto natin, no? Kung ano ba yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw? Pagkain, tubig, damit. Hindi ka naman pwedeng lumabas ng wala kang damit. At kung ano-ano pa, no? Bukod dyan, sa material na pangangailangan, alam ni David na since ang Panginoon ang nagpo-provide sa kanya, pagkat itinuring dito ni David na provider, no? Si Yahweh. Kasi bilang pastol, ako, halimbawa, nagpapastol ako ng isang kawan. Literal, nag-aalaga ako ng grupo ng kambing, no? Kawan ng kambing. Siyempre, hindi ka naman mag-aalaga ng kambing na wala kang ipapakain. Kasi alam mo naman, alam mo, no, na yaman mo yan eh. Kumbaga, ikinabubuhay mo. So, dapat lang na since pwede mo sila ikabuhay, ibibigyan mo rin sila ng buhay. Lagi ko sa social media, ang sarap panoorin, no, yung mga may nag-aalaga ng kambing. Kasi ang kambing, kapag maliit pa, parang nakakatuwa. Tsaka hindi sila mahirap alagaan, no? Yung tupa, ganun din. Halos magkapareha lang sila. So, ang kinakain lang naman nila, damo lang. Di ba? Paano kung nasa Metro Manila ka? Wala na mga damuhan doon. Paano kung nasa lugar ka na city, sa syudad? Bawa rito, may nakita ka ba nag-aalaga ng kambing dito? Wala, di ba? Usually, ang mga nag-aalaga ng kambing dito, nasa mga probinsya, no? Maraming mga damo. Hindi ka mag-aalaga ng kambing na wala ka namang maipapakain. Okay? Pwede ka mag-alaga ng pets, pero hindi ka matatawag na pastol nun, no? Pet breeder ka lang. O pet lover ka lang. So, pag mag-aalaga ka ng ganon, ng mga hayop na katulad ng kambing, tupa, kinakailangan nasisiguro mo rin na meron kang ipoprovide sa kanila ng lugar na kung saan makakakain sila ng maayos. Hindi ka naman mag-aalaga basta-basta na rito sa apartment o sa mansion. Bibili ka na kambing, ano ipapakain mo dyan, di ba? Hindi naman kumakain yan ng... Okay, kumakain sila ng kanin, pero hindi yung staple food nila eh, di ba? Dahon, Talagang damo talaga sila eh, sa mga damo. So dito, sabi ni David, hindi ako magkukulang. Hindi siya magkukulang, no? Sapagkat alam niya na yung Diyos sa kanyang sinasamba at sinasampalatayanan ay Diyos that who can provide. Pastol siya, no? Na kapag inalagaan ka niya, bibigay niya yung pangangailangan mo. So, yun ang turing ni David dito sa God the provider na si Yahweh. So, hindi siya magkukulang. So, sa atin, ako naniniwala ako, no, na sa mga pagkakataon natin, no,
I believe na hindi naman tayo nagkukulang, no? Sa mga bagay-bagay, especially sa kalakasan, patuloy tayong binibigyan ng Diyos upang sa ganon, no? Makapag-perform tayo ng ating mga dapat gawin sa ating mga trabaho at nang sa ganon, magkaroon din tayo ng mga pagkukunan ng ating mga pangailangan. Pero first and foremost, I believe na ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na yan ay ang Diyos na ating sinasampalatayan at pinagtitiwalaan. Sabi rito sa verse 2, anong sabi? Pakibasa nga ulit. Kanyang pinahihiga ako sa sariling pastulan. Pinapatnunubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Okay. Well, dito, sinundan ni David, no, ng malinaw na bakit hindi ba siya nagkukulang since si Yahweh ang pastor niya. Katulad ng nasabi ko kanina, hindi ka naman ako bilang pastor, for example, hindi ako mag-aalaga ng mga hayop tulad ng tupa o kambing na wala akong pagpapastulan. So, kung ako'y mag-aalaga, sisiguruhin ko na meron silang makakain. Sabi niya rito, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Luntiang pastulan yung mga berde, no? Mga damuhan na kung saan magsasawa, no? Yung kanyang inaalagaan sa kakain ng mga damo na pinapastulan. At hindi lang yon, no? Kasi hindi lang naman mga damo ang dapat na i-provide, kundi tubig din na dapat iniinom nila. Well, merong mga tawag dito, mga kambing, no? Diyan sa may mga kambing, no, doon sa mga parting mga bulubundukin na kung saan para magkaroon sila ng mineral sa katawan, umakyat sila sa mga bundok at doon sila kumukuha ng mga asin, no? Kasi kailangan din ng mga kambing 'yon. So, si David, he believes, no, that since Yahweh is a shepherd, no, lahat ng mga pangailangan na ganon ay ibibigay sa kanya. Okay? Hindi magkukulang ang Diyos. So, sa tula na ito, no, although it's a poem, it's a song, it's a psalm, pinatunayan ni David, no, na sa kanyang pamumuhay ay hindi nagkulang ang Panginoon Diyos para sa kanya. So, sa verse 3, sabing ganun, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, ano ba yung purpose, no? Kung bakit, ano ba yung layunin ng Diyos bilang pastor, kung bakit patuloy niya tayong binibigyan ng mga dapat nating na mga pangailangan natin, kalakasan. Ano ba yung layunin ng Diyos para doon? So, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, hindi tayo nilikha ng Panginoon, hindi tayo nakakilala sa Diyos, hindi tayo kinilala ng Diyos ng ganun-ganun na lang. Okay? Dito, sinabi ni David na upang parangalan ang kanyang pangalan. So, paanong paraan ba natin paparangalan ang pangalan ng Diyos? Magbigay nga tayo ng ilan na malalaman natin. So, how can we glorify? No? How can Purihin, we sambahin. Okay, ano pa? Paano natin mapaparangalan ang pangalan ng Panginoon? Hanggang ngayon ito, di ba? Gathered tayo sa kanyang salita. Nag-aral sa kanyang salita. Ayun, ano pa? Sharing, tapos invite the people. At lalong-lalo na, no, yung pamumuhay natin sa araw-araw. Okay? Saan man tayo naroon. So, siya natin kalimutan lagi. bilang Kristiyano, sabi nga nila, we must be a living testimony to others. No? Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, sa pamilya. So, sabi dito sa verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Ito yung binasa mo kanina.
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Ano ibig sabihin ito? Yung kuan. Matinding problema. Ayun. Dumana siya ng matinding problema. Ayun. So, pwede Hindi siya rin. natatakot harapin. Ayun. Dahil Tama yun. No? Literal man, no? Na minsan iniisip natin. Ako, many times, no? Kapag binabalikan ko yung mga panahon na dapat patay na ako pero buhay pa pala ako. Mga ganon. Yung mga na-aksidente ka tapos binigyan ka na-survive mo. panibagong buhay. Ilang beses na yun yung mga nakaraan. Nalunod na ako sa ilog, no? Pero may Naligtas ka. nag-survive sa akin. Ako nangyari na rin yun sa akin. Tapos sa laro-laro namin noon, no, nabangga ako, tumama yung ulo ko sa bato. Nawalan ako ng malay. So marami mga instances, no? Dito, no, sa trabaho dito dati. Muntik na ako mabagsakan ng mabigat na rodo sa ulo. Talagang inch na lang. Muntik na, no? Noon pa yun. So, yun yung pinaka-worst talaga na parang Niligtas ka. oo. Nung unang saba ko rito bilang missionary. Sa Higashi Matsuyama pa. Nag-part-time ako nun. So, yung mga ganong instances, no? Tapos, nagbabike din dati ko, no? Sa Urawa nun. Hinahabol ko yung traffic lights. Biglang nag-green, no? Ako naman pa-cross na ganon. So, hindi nagsintuan yung mga yung mga kotse. So, ginawa ko, iginit na ako na lang yung bisikleta ko. Habang nagmumove yung mga kotse. So, hanggang sa mag-thread siya bago ako tuloy-tuloy tumawid. So, yung mga ganong instances ba? Well, dito, tama yung sinabi mo rin kanina, symbolically, sabi rito, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Yung suliranin, no? Hindi lang literal, kundi symbolically, ano ba yung madilim na libis ng kamatayan? Pag sinabi mong libis, ito yung sino nakapunta na rito sa sa mga gubat-gubat? Sa inyo, sa probinsya, di ba? Hindi. Kaluokan ka eh. Sa Pilipinas? Hindi, mas dito. Yung sa gubat mismo. Oo nga, nakakapunta na rin ako. Kaya sa amin, merong dating ilog-ilog sa amin. Malayo, no? Kasi ngayon, medyo, na-develop na yung lugar. Pero noon, pa yon? Pag pumunta kami ron, gubat pa talaga. So, bababa ka ng matirik na nadaan pababa. Parang, yun yung libis na. Parang, pag inabot ka ron ng gabi, nakakatakot, no? Kasi unang-una, matirik yung daanan. Kabisading lugar. So, pero dumadayo kami ron para maligo lang sa ilog. O kaya, kumain, manguha ng kahoy, ganun-ganun. So, pag gabi, syempre, walang ilaw. Madilim siya, no? So, makikita mo na rin mga alitap-tap. So, sabi rito, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Yung pinakabangin ng kamatayan. Madilim. Problema na mabigat na parang walang solusyon. Sabi rito, hindi siya matatakot, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay aking kaagapan. Nung 1995, nag-weekend ako, nung nag-aaral pa ako nun sa Bible College, sa Baguio. Second year na ako nun sa Bible College. Nag-weekend kami sa isang lugar doon sa may La Union, no? So, ginagawa namin, partner kami, yung kasama kong sa Bible College. Probinsya kasi siya. So, gagawin namin, magbabahay-bahay kami sa gabi. So, ang dadaanan namin yung
Hindi concrete na daan. So, pag umuulan, maputik. May madadaanan ka doon na malaking balite. Sinong nakakalam ng balite? Oo. Punong balite. Alam mo naman sa atin, mga folklore eh. May mga nakatira doon Ayun, dyan. yung mga sinasabi nila. So, doon sa daanan na yon may malaking balite ron. Tapos, ang daming alitap-tap talaga. As in, no? Kasi talagang pa yung lugar eh. Hindi polluted. Ewan ko lang sa ngayon. Nakakatakot yung lugar. Pagka naglalakad kami ron, magbabahay, kasi yung bahay-bahay doon, medyo malayo-layo pa eh. Magbibigay kami ng traso kaya mag-share. Nung isang araw na yon, isang gabi, ako yung nauuna eh. Pag naglalakad kami, dalawa kami. So, malayo pa lang, kita mo na yung maraming alitap-tap sa balite. Tapos, ang kinagulat ko nun, merong dalawang parang bolang kristal. Malayo pa lang, kitang-kita ko no. Ang ginawa namin, kumanta kami ng mga praise songs habang naglalakad. Nung papalapit na kami sa may bolang kristal, biglang umunga, kalabaw pala. Kala mo ito. Kala mo ano, something mo. Kalabaw pala, nakatali rin sa may balin. Gulat kami. Pero yung mga ganong senaryo, matatakot ako minsan eh, no? Lalo na pag nasa alanganing lugar. Pero may ibsan yung takot mo once you have that God, no? Na alam mo, naglilid sa inyo, pinapatnubayan kayo. So, ganun. So, nalagpasan namin yon, tapos nag-share kami. Yun. So, sabi dito again, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Marami mang suliranin na akong pagdaanan. Wala akong katatakutan. Sapagkat si Yahweh, ikaw Yahweh, Diyos, my provider, ang aking kaagapan. So, sa isang pastol, ang sinabi mo kanina, hindi nawawala yung tungkod. Lagi parang may pamalo ang pastol, no? Ano ba yung simbolo ng pamalo? Yung tungkod. Bakit ba meron yung pastol? Bakit may pamalo yung pastol? Bakit may tungkod? Dahil yan ang magiging gabay nila. Ayan. Very good. Gabay nila yan. Sa pag ikaw may kawan ng tupa, ang tupa hindi tumitingin sa tao. Hindi tumitingin sa shepherd. Nakatingin yan doon sa tungkod, sa staff na hawak mo. Yan yung simbolo na kung saan, lalong-lalo na kapag may naliligaw na isa, ikakaway lang yan ng pastol, babalik na ulit yan doon sa kawan, no? Sa grupo. Subalit, paminsan-minsan, ginagamit din yan ng isang pastol para nang sa ganun, paluin. Lalong-lalo na kapag matigas, no? Yung ulo na isang tupa. Well, paminsan-minsan nakakaranas tayo ng pagtutuwid ng Panginoon. Yun yung pamalo. Okay. Not to the point naman na papaluin ka hanggang sa mamatay ka. Hindi. Tinutuwid lang tayo kuminsan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng mga challenges. Lalong-lalo na, no? Kung tayo ay naliligaw na ng landas. Kasi yun yung ating gabay, no? Sanggalan. Nung lumalaki kami, no, yung tatay namin, talagang mahilig mamalo. Merong yung tatay ko nakasabit lagi sa may pintuan, no, yung sinturon, balat ng kalabaw, tinatawag. Gano'n talaga noon. Kapal yun. Kapag umuwi ka ng pasado 6:00 ng gabi, kasi sa lugar namin, hindi pa develop yun, baryo pa yun kapag wala pa naman ng ilaw puro gasera lang. Kapag umuwi ka ng pasado 6:00 ng gabi, alam na pag 6:00 ng gabi, wala nang araw, no? Madilim na. Nakagano na yung tatay ko noon sa sinturon. No?
Anong oras na? Tatanungin ka. So, alam mo na yon. Tatanungin ka pa kung ilan yung gusto mong palo. So, ganun. Well, ang Diyos natin, kapag ka naliligaw tayo ng landas, paano ba tayo naliligaw ng landas? Nagkakamali tayo sa mga desisyon na hindi muna natin pinag-iisipan. Okay. Ano pa? Mga kasalanan, no, na ating ginagawa o nagawa. Minsan, nakagawa ka ng kasalanan, tapos alam mo na nakagawa ka ng kasalanan, parang matigas ka pa. Okay, nakikipagmatigasan ka pa sa Panginoon. Parang kung minsan yung anak natin o kamag-anak natin, nakagawa na sa atin na-offend na tayo, nakagawa na sa atin ng kasalanan, let's say for example, ano ba yung kasalanan na pwedeng magawa sa atin ng anak natin? Lumaban sa atin, may anak na nagbumura sa atin, o kaya naman, nangupit. Okay, mga kasalanan. Tapos, imbis na humingi ng sorry sa'yo, aawayin ka pa. Okay. Tayo, hindi naman tayo lahat perfecto. No? Nagkakasala tayo sa Diyos. Whether sinasadya, no? O kaya hindi sinasadya. Pero once we realize na nagkasala tayo sa Diyos, hindi na tayo dapat na makipagmatigasan sa Kanya. Dapat antimano, no? Once we realize that we sin against God, hindi kaagad tayo ng patawad. Ano man yung kasalanang nagawa natin. Kasi wala naman tayong dapat ikapagmatigasan sa Panginoon Diyos. Diyos natin siya. Or else, kapag ganon, ihanda na natin, no? Ilang palo ba ang gusto natin. Sakit yun. Kaya sabi nito, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Gabay yun ng Panginoon, para nang sa ganon, magkamali at magkasala tayo sa Kanya, once we realize, no, lalapit tayo sa Kanya, hindi yung magdadabog pa tayo, kundi hingi tayo ng patawad, magpapakumbaba, na patawarin mo kami mo ko sa ganito. Hindi yung, hindi, dapat lang nagawin ko yan, hindi ganon. Katigasan na ng ulo yun. So, yun yung doon tayo tinutuwid ng Panginoon dahil sa kanyang tungkod, no, pamalo, na kung saan ibinibitaw paminsan-minsan sa atin upang sa ganon ay maliwanagan ang pag-iisip natin na dapat pala tayong manumbalik at humingi ng tawad sa Panginoon. Every day, no, dapat naman na humingi tayo ng tawad sa Diyos. Anong sabi sa verse 5? Pakibasa nga. Panglima. Yung pinaghahandaan ako ng dalang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Yung pinahiram ang aking ulo ng langis ang aking saro ay inaapawan. Okay. Maintindihan. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalabang ko. You prepare a table before me in front of my enemies. So, pinahiram ang aking ulo. dito kasi, no, sa karanasan ni David, bilang hari, no, marami siyang marami siyang mga events sa buhay niya na kung saan, no, ay dumaraan siya doon sa literal, no, na pakikipaglaban. Gera, war. Kahit na even before, no, he became a king. So, nangyari sa kanya ito. Pero, despite that, no, hindi siya pinapabayaan ng Diyos, no. Binibigyan siya ng kanyang basic necessities. At hindi siya nagkukulang sa mga bagay na dapat na meron siya. Okay. It's symbolical, no, yung sinabi niya sa verse 5. Ang ibig sabihin lang nito, yung pagpapala ng Diyos sa kanya sa lahat ng kaparaanan o sa anumang event, no, ng kanyang buhay,
hindi nagkukulang yung Diyos. Okay? Sa atin, ang akala lang natin, kulang tayo minsan sa ganito. Pero kung isipin mo, no, we survive. Ilang taon na ba tayo ngayon? No? We survived 50 years of my life. O 54, 53, 52, 51 years ng buhay natin na ganito, no, malakas tayo. All because alam natin, no, na hindi nagkukulang yung Diyos sa atin. Di ba? Ganun lang naman yun eh. So, lalong-lalo na kapag ikaw ay nakakilala sa Diyos. Okay? Tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, you realize, no, na patuloy yung providence o provision ng Panginoon sa buhay natin. Pero ang tanong, no, ibinibigay ba natin yung nararapat sa Diyos? Oras. We have this very specific o particular hour, no? Kahit na small group lang tayo. Pero meron pang mga araw ng buhay natin na dapat i-recognize at pasalamatan natin siya every day. Pagbangon natin, please, gaano ba kahaba yung 1 minute, no? 30 seconds to thank Him. Ganon, araw-araw, no? Sa lahat. Huwag natin kalimutan, no, na hindi lamang yung pagtanggap natin kay Kristo yung mahalaga. Mas mahalaga yung tinatanggap tayo ni Kristo. Okay? Mahalaga na makilala natin si Kristo bilang Diyos ng ating buhay. Diyos, God our provider. Pero mas importante na mas kilala tayo ni Kristo. Kasi maraming mga tao, no, na kilala si Kristo pero unfortunately hindi sila kilala ni Kristo. So ano sabi ni Kristo ni Jesus Christ sa New Testament sa Matthew? Many will call on my name, Lord, Lord, pero hindi niya sila kilala. Okay? Sabi nga sa James, no, maski na nga yung diablo, no, kilala si Kristo. Nanginginig pa sila. Pero hindi sila kilala ni Kristo. Okay? Ibig sabihin, hindi sila katanggap-tanggap. So, yun ang pailali natin sa buhay natin. Kilala natin si Kristo. Yes, that's very important. Tinanggap natin siya. Pero make sure na tatanggapin din tayo ni Kristo the way we are, not the way we live. Amen? Amen. So, sa verse 6, sabi rito, kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. So, grabe yung pananampalataya dito ni David. No? Truly your love and goodness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, hindi lamang ito yung sa pangkasalukuyan na karanasan niya sa Diyos bilang kanyang pastor, yung kanyang nire-recognize, no? Yung kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, hindi nagkukulang saan man, lahat-lahat, no? Binibigay sa kanya, especially in time of needs. Kundi yung future din, okay? Yun yung mas pinaka-importante rito. Sabi rito, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. So, ibig sabihin, katulad ng lagi natin sinasabi at lahat ng mga pastor, no, na nagpi-preach, hindi lang naman sa ngayon, no, sa kasalukuyan, dapat natin alalahanin, okay? Kundi yung sa kinabukasan din. Ano ba yun? Ang pinaka nasa Guinness Book of World Record ngayon na pinakamatandang tao is 111. Pinanganak siya noong 1912. Mag-112 na, no? Siya yung pinakamatanda ngayon, taga-Europe. So, yung pinakamatanda na nasa Guinness, 114, namatay na kasi. Tapos yung 112 na sumunod, namatay na rin, hapon yung 112. Tapos yung pinakamatanda na ngayon, 111. So, ibig sabihin, hindi naman, okay, 111. So,
Aabot pa ba siya ng panibagong 111? Hindi na, di ba? So, imposible na yata mangyari yun. So, ibig sabihin, may limitasyon yung buhay natin. Dito, kahit si David mismo, no, alam niya na may limitasyon din. Kaya nga, ang sabi niya rito, magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. So, hindi siya kakawala. Okay? Bilang shepherd, bilang sheep, no? Hindi siya kakawala doon sa kawan ng mga tupa o ng mga kambing, sabihin na natin, hindi siya hihiwalay doon sapagkat alam niya na merong kasiguruhan, assurance. Okay? Sa hinaharap habang siya ay nandoon sa grupo o kawan ng mga tupa na kung saan ang pastol ay ang Diyos. Well, symbolical ang awit na to, pero in a literal sense, no? Tayo bilang grupo, bahagi tayo ng malaking kawan. Kasi hindi naman pwedeng lahat ng mga Kristiyano sa isang lugar lang, di ba? Sabi nga ng isang theologian, we are part of the invisible church. Pag sinabi natin invisible church, malaking church siya. Iba't iba yan. Nandiyan na yung Protestants, sabihin natin, Evangelicals, born again, kahit na ibang Roman Catholics, okay, Eastern Orthodox, etc. Bahagi sila ng invisible church, malaking church, na kung saan lahat ay sumasampalataya sa Diyos bilang tatlong persona. So, lahat tayo. Merong maliit na grupo, katulad natin. Merong malalaki naman, mga mega churches, katulad sa South Korea. Meron namang mga middle sizes na churches. Pero I believe, no? Puro may plano sa atin ng Diyos. Darating ang araw, no? Madadagdagan tayo na madadagdagan. Hindi kasi nag-absent si Lord, yes, tuloy-tuloy. Well, bahagi tayo, no? Kaya kung iisipin natin, kahit na nasa maliit na group ka lang ng mga nanampalataya, bahagi pa rin tayo ng malaking churches na yan, invisible church. Okay? So, bilang bahagi ng invisible church, dito, bahagi tayo ng isang kawan ng Diyos na kung saan ikaw, ako, hindi natin nanaisin na malayo sa kawan na yan, sa grupo na yan. Sapagkat, alam natin na yung nagpapastol dyan ay Diyos na mapagpala, Diyos na mapagmahal, Diyos na hindi tayo iiwan at pababayaan. I will never leave you nor forsake you, sabi nga ng Panginoong Jesus. Okay? Basta manatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. So, bahagi tayo ng, alam yung, meron akong nadadaanan pag nag-bike ako. Ano lang siya, no? Meron lang siyang maliit na lupa, bahay. Tapos may tanim siya ron na isang ubas, isang puno lang ng ubas. Tapos yung ubas na yon may mga vines, okay? Imagine mo namumunga yung ubas na yun, marami. Isang puno lang yan Tapos yung lupa niya ang liit lang, parang alam mo yung daan dyan, kalahati lang niya yung lupa. Parang ganun lang. Parang taniman lang ng mga bulaklak. Pero may tanim siyang ubas. Natutuwa ako dun kasi pagka summer at tagbungahan ng ubas, dami yung bunga. Puputol kayo, pastor? Ay, hindi. Bawal yun. May camera dun May camera. So, yun. Bawal. So, ibig sabihin, sa isang ubas na yun, marami siyang branches, no? Maraming mga sanga. Bahagi tayo ng isang puno, bahagi tayo nun. Maliit na sanga man tayo, malaking sanga, bahagi tayo ng isang puno. At yun ang Diyos. So, habang tayo ay bahagi ng puno na yun, ng ubas, yung nourishment, no? Patuloy na magkakaroon tayo. Kasi,
ang nourishment niya nanggagaling sa ugat, pupunta sa puno, hanggang sa mga branches. So once connected tayo sa Diyos, yung mga pagpapala galing sa Diyos, patuloy na tutuloy sa atin. Kasi nandun yung pananampalataya nasa. So, ibig sabihin nito, huwag tayong tumingin lang sa present, no? Kundi doon sa future na kung saan manatili tayo sa kawan ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa atin. Amen? Amen. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Amen? Ano sabi ng Diyos? Yung pangako ng Panginoon. So, may tanong kayo? Wala na, Pastor, maintindihan. Okay. Thank you. So, kung wala nang tanong, awit na tayo na isa pa. Dalawa. Bago tayo mag-pray. Antayin natin itong steel. Kanta sa Chris. Sa ako marunong. Sa words. Sa YouTube meron doon sa mga ganyan mga kanta. Christian songs. When I'm afraid, I put my trust in you. Within your mighty hands, when the oceans rise and timeless flow, I will soar with you above the storm. Father, you will keep the world afloat. I will be still, know you. Christ
Lord, thank you once again, Panginoon, especially sa iyong mga salita na aming na tackle today. Lord, maraming salamat po sa iyong mga reminders, mga pangako, Panginoon, that you have revealed sa iyong banal na kasulatan. Lord, muli po ay naway maging gabay namin ito sa aming buhay bilang mananampalataya. Lord, tinataas ko po sa iyo si Sister Lourdes sa oras na ito. Tulungan na po siya sa araw-araw, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. Kalakasan, Panginoon, ang patuloy mong ipagkaloob sa kanya. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang kanyang pamilya sa Pilipinas, ang kanyang mga anak. Patuloy po silang ingatan. And I pray, Panginoon, para sa kanila, sila po ay ingatan mo sa araw-araw at one day makakilala rin sila sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, I also pray for Sister Jove. Patuloy na kalakasan, Panginoon, pagkaloob mo sa kanya at patnubayan mo po siya. Lord, I also pray para kay June, kanyang anak, Panginoon, na sana po ay ano man yung kanyang kinakalap sa ngayon, sa business, ikaw pang siyang tumulong. And I also pray for this group, kila Mean, sa iba pa namin mga nakasama before, Lord, saan man sila naroon, tulungan mo po sila. And Lord, ikaw po siyang manguna at ang iyong mga layunin at plano, Panginoon, sa grupong ito, sana po siya ang manayin. Lord, maraming salamat po at muli itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.